Mainit na po, no? Sino po sa inyo ang ginigising ng kainitan ng panahon? Ang Diyos po ay mabait. Ang Diyos po ay mabuti. Ano man pong panahon ang dumating sa buhay natin, mananatiling tapat ang Panginoon. Ito man ay mainit, malamig, ang panahon ay nagbabago, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Amen. Ang libro po ng libro po ng Thessalonica ay matatapos na po. Sa isang linggo, tatapusin po ni Pastor Joey. So, nakakarami na po tayo ng libro. So, alam niyo po maganda sa libro na sa mga pinag-aaralan po natin, meron tayong mga napag-aaralan, mga doktrina, mga doctrinal teaching, and then hindi rin umaalis si Pablo, si Apostle Paul, sa mga Christian living teaching. So may mga ngaral si Pablo sa atin. Hindi siya magtuturo, kundi mga ngaral siya. So, alam niyo po ba na ang title ng topic po natin? Babala sa mga tamad. Warning. So, ano po yung mga tamad na tinutukoy ni Apostle Paul? Baka isa papasok sa, di ba? It only gives us one impression. Yung tamad na, yung lazy. Pag-aaralan po natin mamaya. So, after Paul started the church in Thessalonica, he wrote this first letter to the believers within just a few months of living. Okay. Sa libro daw po ng mga gawa, si Luke recorded that Paul preached for 3 Sabbath days to the Jews in the local synagogue. So sabi po niya, 3 Sabbath days o 3 linggo. So basahin ko po yung sa mga gawa. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga, siya ay nakikipagpaliwanagan sa kanila. Ito po yung sa mga gawa 17 verse 2. Sana po yung ugali po ni Pablo ay ating po laging magawa na every time there is a opportunity for us to gather, lagi po tayo nandun. Okay, so siya nakikipagpaliwanagan sa kanila. However, most scholars believe Paul spent about 3 months, hindi 3 weeks. Bakit? Ang sabi nito, because he would have had to have been there long enough to receive more than one offering from the Philippian church. Gano'n ba kalayo ang church ng Pilipos sa Thessalonica? Wala pang grab noon. Kasi tumatanggap siya ng offering from the Philippian church. Sabi rito sa Philippians chapter 4, verse 15-16, sabi ito, alam naman ninyo mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangailangan nang umalis ako sa Macedonia nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang salita. Nung ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadala ninyo ako ng tulong. So, ibig sabihin, nung panahon ngayon, nagpapadeliver na si Apostle Paul sa Grab. So, hindi pwedeng 3 months, 3 weeks lang. It could be more than 3 weeks. Kasi yung biyahe pa lang, di ba? Imagine ninyo, isang linggo na minsan yung biyahe o 3 araw. So, sabi rin makailang beses ninyo akong pinadalan ng tulong. So, ang ministry po ni Pablo sa Thessalonica obviously touched not only the Jews, but even the Gentiles as well. Many Gentiles in the church had come out of idolatry, which was not a particular problem among the Jews of that time. Talagang during that time, devoted ang mga Gentiles na talagang sumasamba sa mga idolatry, sa mga idols. Alam po natin na si Apostle Paul, siya ang pinadala sa mga bayan ng mga Hentil. Sabi po rin ito sa unang Thessalonica 1 verse 9, na pag-aralan na po natin ito noong nakaraan, ang sabi rito, ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Napakaganda pong patotoo na kung ikaw po ay ginamit o kung
tayo po ay ginamit upang yung isa kapatid natin ay mapalaya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mula sa kasulatan, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo na niwala at hikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayon din ang maraming kababaiyang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming bibotong Griego. Amazing. Ginamit si Pablo para ang buhay ng iba ay mabago. Pero tingnan ninyo kung ano ang nangyari. Ngunit nainggit ang mga Hudyo. Kaya pinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusok nila ang bahay ni Jason at pilit na hinahanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matakpan ang dalawa, kinalagkat nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. At sila'y pinatuloy ni Jason or ni Ason. Nilalabag nila lahat ang pamatas ng emperador. Sinasabi nilang may ibang ang hari ng pangalay Jesus. So sila'y napalakas. So di po ba, gusto mang magtagal ni Apostle Paul sa Thessalonica ay sila ay umalis. So sa kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero, si Pablo ay nagtrabaho kasama sina Silas at Timoteo sa Thessalonica. Habang sila po ay nasa Thessalonica, si Pablo po at kasama niya si Silas at Timoteo ay nagtrabaho sila roon. Ang tatlong lalaki ay pinilit na palabasin ng lungsod ng mga pinunong Hudyo. Kalaunan ay pinabalik ni Pablo si Timoteo sa Thessalonica upang magbigay ng suporta at paghikayat sa mga miyembro ng simbahan doon. Kalaunan, iniulat ni Timoteo kay Pablo sa Corinto na ang mga banal sa Thessalonica ay nanatiling tapat sa kabila ng pag-uusig at gumaganap ng kanilang mabuting impluwensya. Si Michael W. Holmes ay isa pong former chair of the Department of Biblical and Theological Studies at Bethel University in St. Paul, Minnesota, and has taught at Bethel since 1982. Siya po ay naglista ng 6 na characteristics ng Thessalonian Church. Tingnan po ninyo, kasi sabi ko ito, these are good markers when we are evaluating the health of a church. Tingnan po natin. Next slide po. It was a community rooted in God's grace, love, and election. Related yan sa number 4. Kung alam niyo yung gospel, mamamangha kayo dahil kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang abundant grace, abundant love. And it was a community committed to Jesus Christ. It was a community empowered by the Holy Spirit. Ang kanilang pagmamahal sa Panginoon ay sinishare nila sa pamamagitan ng gospel. It was a community characterized by faith, love, and hope. It was a community clearly differentiated from other religions. 1 Thessalonians chapter 1 especially invites us to be grateful for what God is doing in our church. Paul's description of the Thessalonian church, for which he praised grace and peace, frankly stands us. It is after all probably only a few months old. Hindi katagalan. Hindi katandaan ng iglesia niya, pero nakita po ninyo ang description ni Pastor Holmes. Ang GICC po, ilang taon na tayo nagsa-celebrate ng anniversary. Malapit na tayo mag-celebrate ng anniversary sa birthday ni Pastor Sally. But, hindi mo napakagandang patayan. Ito po isinulat tungkol sa mga Thessalonian Church na pinag-aaralan po natin ng ilang buwan na rin po. Dito ba? So the church members are new. Kumbaga, they are just baby Christians from whom God has newly converted from Judaism or paganism.
Matindi rin silang sinusubok na pag-uusik. Kaya't maaari natin asahan ng iglesia sa Thessalonica ay aalog-alog at marupok sa gayong delikadong sitwasyon. Kung gayon, bakit may papahayag ni Pablo ang gayong malaking pasasalamat at pagtitiwala? Una, while various gods, idols, and the people who worship them live around the Thessalonian Christians, napakarami raw kung mga Diyos-Diyusan sa lugar na to. But God the Father and Christ the Son live in them. Kahit maraming Diyos-Diyusan sa paligid, pero ang totoong Diyos, si Kristo na anak ng Diyos, ay nabubuhay sa kanilang puso. The Church of the Thessalonians, as we noted in verse 1, is in God the Father and the Lord Jesus Christ. Ito yung introductory na letter ni Apostle Paul. In God the Father and the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan nito ay tila ang ibig niyang sabihin ay malapit ang ugnayan ng simbahan sa Thessalonica at ng Panginoon. Ganun din po tayo ng buwa. God so closely links God's children to Himself that we might say that God and God's people somehow share something of a common life. Christians who are in God the Father and the Lord Jesus Christ, to put it another way, draw our very life from God. So, umuugot po tayo ng buhay natin sa Diyos. These virtues, as Jesus followers find them in us, are signs that God's Spirit is doing the Spirit's work. After all, they show that God is drawing us toward Himself in faith. Each of these virtues in verse 3 produces concrete actions. Basahin ko po, sabi ko rito, inaalaala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Grabe yung verse 3 na yun, nandun lahat. Pananampalataya, pagpapagal, pag-ibig, pagtitiis, pag-asa. At ginagawa nila ito sa harapan ng Diyos at ng Ama. So, ibig sabihin, hindi ito pakitang tao. Dahil, meron pong pananampalataya sa kanila. Faith in God, after all, produces by the Holy Spirit good works. The evidence of their faith is good works. God's adopted children's love for people that God's Spirit produces also leads us to work for our neighbor's well-being. Hindi ka lang nagmamahal sa iyong sarili, kundi sinusunod mo yung pangalawang kautusan. Ano ba yung pangalawang kautusan? Love your neighbor as you love yourself. Because of this faith, because of these good works, this produce endurance, pagtitiis. In his first letter to the Thessalonians, Paul urged, para ang ginamit kong salita ay, next slide. Next slide, Pastor Teddy. Naiwan lang po tayo, later. Ayan. So, ginamit kong salita dito ni Pablo ay para kaleo, na ibig sabihin ay pakikiusap. Urge. Sabi nito, ipinapakiusap pa rin namin sa inyong mga kapatid na pag-ibayuin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyo mamuhay ng tahimik. Pagkukulan nyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, igagalang kayo ng hindi mananampalataya at hindi na nyo kailangang umasa sa iba. Alam po natin nangyari, hindi po ba? Dahil alam nilang darating na ang Diyos, tinuro sa kanila kasi yung rapture. So, a lot of people are expecting na, bakit pa ako magtatrabaho? Nung time na sa unang pag-aaral natin,
yung before rapture. Because some Christian brothers and sisters refuse to work. Paul now commands, ginamit niya yung salitang parangelyo, those who have been working to separate themselves from those who have failed to work. Meron po isang, tingnan mo nga po yung mention the word. Dati nakikiusap lang ginamit ni Pablo, yung unang salita, ngayon kinukumat na niya na dapat daw tayong magtrabaho. Paul commands the people to withdraw from those who walk in atakteos. Next po. So, the word atakteos has often been translated idle. Yan po yung common translation daw ay tamad, katamaran. But it means more than that. Disorderly comes closer than idle or rebellion. So yung ginamit na salita ay hindi patungkol sa katamaran lang, kundi meron siyang pinanggagalingan. Kundi disorder or rebellion. Grabe ang tamad, tapos napunta sa disorder at rebellion. There is an unruliness about these people's idleness. The phrase idle hands are the devil's workshop. So ang kamay daw na walang ginagawa, parang ito ay na ginagawang laruan o palaruan ng demonyo. Next slide po. Ay sabi dun sa 1 Thessalonians 4:11, pagsikapan niyong mamuhay ng tahimik, pagkukulan niyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng tinuro namin sa inyo. Hindi po ba yan? And to aspire to live quietly and to mind your own affairs. Mas maganda sa English. And to work with your hands as we instructed you. Ang tawag po dun sa busybodies ay piergasomai. The Greek word piergasomai refers to meddling in other people's affairs. Marami na pong nakikialam sa buhay ng iba. People who, while doing none of their own business, yet overdoing in the business of others. Busy about everyone's business but their own. So maraming tao na nagiging busy, hindi sa kanilang buhay, kundi sa buhay ng iba. Yan ang pinakabuod ng problema dito. Ang mga taong piniling sumuway sa pagsumamo ni Pablo na magtrabaho ay naging mga pakialamero at yung mga gumagawa pa ng kalokohan. Okay, next slide. Redemptive withdrawal. Pag sinabi natin withdrawal, parang lumalayo tayo. Nautusan ni Pablo ang mga tapat niyang na Kristiyano na layuan ang mga pakialamero Kristiyano ay hindi niya nilalayo na maging permanente ang pag-alis na yon. Sa halip, umaasa siyang makuha ang atensyon ng mga walang ginagawa at nakakagambala at hikayatin silang magsimulang magtrabaho at huminto sa pakikialam. When I was writing this, sabi ko, Lord, sa GICC, lahat mo trabaho. Lahat mo dito masisipag. At wala po rito mga nakikialam at nanggugulo. Sa puntong yun, maaari silang maibalik sa komunidad ng pananampalataya na kung gayon ay magiging maayos sa halip na magulo. So, marami pong scriptures na nag-i-encourage dito sa katuruan ito, yung redemptive withdrawal. Katulad sa Luke chapter 17 verse 3. Sabi po nito, kung magkasala sa iyong kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Sa Romans 16:17, sabi po nito, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan niyo sila. Galatians. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubay ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin niyo yun ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Matapang po yung Ephesians chapter 5 verse 7.
Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Sabi, next slide po. Basahin po natin yung sa Titus. Sa Tito, sabi po doon, pagkatapos mong sawayin minsan, o makalawa, iwasan mo na ang tao lumilikha ng pagkakabaga-bahagi. So, although hindi daw po exactly ano yung pinapatungkol dito ni Pablo, maaaring ito daw po ay ang mga sumusunod. Next slide po. Sabi dito, refusing to subsidize the idol disruptors with free bread. So, meron na rin po pala silang mga ayuda noong panahon na yun. Huwag daw bigyan. Pangalawa, actually ito, nakita ko to, yung refusing the Lord's Supper to those who are being unfaithful. Huwag sang isama. Dahil matindi ang, pakinggan niyo po mamaya, kung sa 70 Pastor Sani, tungkol sa breaking of the bread. O kung kayo po ay bahagi nung sinasabi po dito na kayo ay sanhi ng pagkakampi-kampi, ay huwag po kayo makikisama sa breaking of the bread. Dahil masasalaula po ang ating ginagawang banal na huling hapunan. And avoiding social contact or conversation with them. Merong transfer of spirit. Kung inaakala po natin na may mga kapatid tayo ganito, ay huwag na po natin silang kausapin. I-unblock na po natin. I-block na natin sila. I-unfriend. Pero ipag-pray po natin sila. Okay. Next po. Ilang beses nyo na po nakita yung sinabi ni Pablo na imitate us. Gayahin mo ako. Ang tapang po ni Apostle Paul po na magsabi na copy me. Typos me. Parang yung typographical error para, di ba? Yung term na pag nagtatype ka, ginagaya mo lang yung tinatype mo. So, ito po yung nasa Thessalonians chapter 3, verse 7 to 9. Sabi po nito, alam naman ninyo na dapat niyong tularan ang aming ginagawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama man ninyo. Hindi kami nakikain kanino man nang walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin to hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat tularan. For you yourselves know how you ought to follow our example. Yun po ang ginamit ay they. Kung malaki po yan na they, Diyos po ibig sabihin nun. Kasi ito po ang yung salita pong they. Next po. Next slide. Okay. Yung pong maliit na DEI, ginamit po yung salita na imitate us. Kasi po yung ibig sabihin po ng deity yung D-E-I-T-Y, is about God. So, yung pong sinabi po ni Pablo ay ginamit niya lang yung maliit na DEI, imitate us. That will lead to imitate Christ. Kasi po sa panahon po nila, kapag ang mga disipulo daw po ng mga Jew, yung mga rabbi, ay kailangan daw po gayahin ng mga Hudyo yung kanilang mga rabbi. Since Thessalonians are Greek, yung mga estudyante nila, kailangan gayahin nila yung mga Thessalonians, Greek teachers nila. So parang sinasabi po ni Pablo, kung kayo ay aking tagapasunod, gayahin niyo ko. Ang tindi ni Apostle Paul. What Paul is asking is both common practice and common sense. When Thessalonian Christians want to know what to do and how to act, they have only to ask what Paul and his companions are doing. The ultimate challenge, of course, is to imitate them, what they are doing, and eventually, to imitate Christ. Sabi po sa Matthew 4, verse 19, "Come follow me," Jesus said, "and I will send you out to feast for people." Mark 10,
One thing you love, he said, go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Sa Luke 5:27, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi, sitting at his tax booth. He said to him, follow me. John 1 verse 43. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said, follow me. So when Christ calls us to follow Him, He is calling us to adopt His values and to act as He would act. May limit po ba yung pagsunod natin? Ang sabi po rito, even to the point of bearing a cross. Meron daw po ang pagsunod kay Kristo ay merong katapat na individual cross. So, sabi po sa Mark 8, verse 34, then He called the crowd to Him with His disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Yun daw kung salitang day, pag ginamit po ni Apostle Paul, next pong slide, it means it is necessary, it is right, and proper. For we didn't behave ourselves rebelliously among you. Sabi po sa verse 6. Isa pa po isang slide. Next slide po. Yan po yung next. Sabi po rito doon sa verse 7. For we didn't behave ourselves rebelliously. Ang ginamit mong salita doon ay atakteo. Ibig sabihin po si Apostle Paul at ang kanyang mga kasama po noong time na yon, hindi po sila nakisama sa mga taga-Thessalonica na mayroong pagre-rebelde. They behave properly. As a matter of fact, sila po ay nagtrabaho. Di po ba? Ang sabi po doon sa verse 8, neither did we eat bread from anyone's hand without paying for it, but in labor and travail, work night and day, that we might not be burdened to any of you. As a matter of fact po, sa Acts 18 verses 23, si Paul po ay isang tent maker. And he stayed and worked with them. Sa 1 Corinthians 4:12, mentioned working with his own hands. Sabi mo ito, nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikapabuhay. Itinadalangin namin ang mga lumalait sa amin kapag kami inuusig. Nagtitiis kami. Yun po ibig sabihin ng nagpapakahirap, nagbabanat ng buto, at nananalangin kapag sila'y inuusig. At inulit pa niya ulito. Sabi niya, mga kapatid, siya kung natandaan niyo kung paano kami nagtatrabaho at nagsisikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man, habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. So alam natin kapag inuulit, very important. He paid his own way and reimbursed those who gave him food. Nilinaw ng kanyang salita sa paggawa at paghihirap ng kanyang gawain ay may mabigat na katangian. Ngunit ginawa niya ito ng kusang loob upang madala niya ang pasanin sa halip na ipataw ang pasanin sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Verse 14. Sabi ko riyan, kahit bilang mga apostol ni Kristo ay may karapatan kami humingi ng anuman mula sa inyo. So, una, si Apostle Paul ay servant ng Panginoon. Siya ay nagtatrabaho para sa gospel. And he believes na because he's doing this, mayroon siyang right para humingi kahit kanino man. But Paul was always careful to maintain his right of support. A right basically related to the right of all who labor in the gospel, to live by the gospel. Paul was always careful to maintain his right of support. He takes great pain in expressing his rights as a preacher of the gospel. In his first letter to Timothy, Paul established that elders engaged in teaching the Word of God are worthy of support.
pinaliwanag na ni Pablo na ang sino man na nangangaral at namumuhay sa salita ng Diyos ay kailangan masuportahan din galing sa gospel. Ito po yung halimbawa ni Pablo. Next slide. Sabi rito, huwag niyong bukusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Kawawa naman yung baka na habang siya gumigiit ng palay o ng mais, ay nakapusaltan yung kanyang bibig. The idea behind this law was that working animals deserve to eat. The working people or the working elders or the working servants of God deserve to eat. Naniniwala po ba kayo na kailangan din nilang kumain? Next po. The laborer is worthy of his wages. Hindi po ba sabi niyo, sa inyong paglalakbay, huwag din kayo magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandales o tungkot, sapagkat ang mga manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Lucas 10 verse 7. Meron po isang example na hindi ko talaga makalimutan. I-Christian pa po ako noon. At na-invite po, dahil ako ay may trabaho na noon, actually first job ko po yun. So I was invited na mag-support doon po sa evangelistic crusade na gagawin sa bayan namin. Kasi meron po isang Bible school sa Quezon City na marami po kaming kababayan na doon nag-aaral. So pag nasa taga San Juan lang po ako, nasa New Manila lang po yun, minsan nilalakad ko lang. So namimit ko po yung mga kabataan doon na sinusuportahan din ng mga missionary. O kunyari, dahil American Bible School po siya, supported po sila ng mga American citizen. So, marami ako nakilala po doon ng mga foreigner. So, tumira po sila sa bahay namin nung nagkaroon po ng evangelistic crusade. Marami po tumanggap na kabataan. So, nung umuwi na po sila sa Maynila, bumalik na po kami sa Maynila. Yung isang missionary po na siguro matanda lang po sa akin ng mga 5 taon, ay nagyaya sa akin na kumain daw kami sa Shakey's dun sa malapit sa Broadway Centrum sa San Juan. Akala ko marami po kami. Akala ko siyempre kung marami kami, hindi ako gagastos. Kunyari sila gagastos. Nung andun na po, dadalawa lang kami. Buti na, alam niyo po ba na, siyempre order po kami ng chicken, order kami ng pizza. Tapos na magbabayad na po, nawala sa isip ko na, missionary itong taong to. Alam niyo ba, siya ang nagbayad. Alam niyo po, nung nilalabas na po niya yung pera niya, talaga yung pera po niya, yung nari 20 pesos, 10 pesos na kasing bill. Yung po talagang nakatupi-tupi sa isa, tapos nilalatag pa ginaganan, nilalatag pa. Tapos mga barya, doon pa sa bag niya. Nawala sa isip ko na, missionary itong kausap mo. Nung siyang nagbabayad, talagang tapos binayaran po niya talaga. Tapos nung uwi na po kami, tapos na-realize ko, hiyang-hiya ako sa sarili ko. Yun lang yung kanyang pera, pinagbayad pa niya sa pagkain. Tapos samantalang, alam ko na nawala sa isip ko. Kaya nung binabasa ko po ito, sabi nito, kung sa inyo paglalakbay, huwag kayong magbaho ng pagkain kasi sinasabi ng Diyos, pero magpapakain sa inyo. Merong tatanggap na magpapatuloy sa inyo. Sabi nito, kainin niyo at inumin ang anumang ihahin sa inyo. But to make ourselves an example so that you should imitate us. The Greeks used the word typos to refer to the mark of impression made by striking something with a pattern image. Kaya pag nagtatype,
Di po ba may typographical error kasi mali yung tinype mo. Pag nagtatype, kung ano yung binabasa mo, yun ang itatype. Yun ang pattern. So tayo daw po ay maging magandang pattern. Paul says that he and his companions in their decisions not to receive funding from the Thessalonian Christians had set an example of self-reliance and humble service. An example that they intended the Thessalonians Christians to follow. Very privileged po ang GICC. Kasi po yung head pastor po natin nag-work. Hindi po ba? Sabi rito, that the church must support the worker. Kaya pag dumating na po yung time na ang mga workers po natin ay magpo-full time na po, kailangan po supportahan po natin sila. Sapagkat ito po yung mainam. Ito po yung sinasabi ng banal na salita. Do not muzzle the ox. Yung kanina. Huwag niyong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigil. The laborer is worthy of his wages. Okay, next slide po. Next one. Paano kung ayaw nilang magtrabaho? Matapos na magsalita ni Pablo sa mga taga-Thessalonians. Hindi ba? Sinabi niya, magtrabaho kayo. Noong una, nakikiusap ko, please magtrabaho kayo. Dahil nung nagalit na siya, I command you to work. Eh, paano kung ayaw pa rin nilang magtrabaho? If any man will not work. Nang kami ay kasama pa nyo, ito ang tinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin to dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupan kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Wala na yung trabaho, pakailan meron pa sa buhay ng iba. Sa pangalan, pag alam niyo kapag kung ikaw ay nagagalit na at dinadala mo ng pangalan ni Jesus, ibig sabihin nagagalit na yan. Kaya pag, di ba, pag mayroong kaaban, mayroong kaaway at may prayer na sobrang tindi na, sasabi niya, in Jesus' name. O sabi niya, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit namin inuutos sa mga tao nito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Nakasulat po sa Biblia yun. Kaya po pag mayroong isang tao na ayaw magtrabaho, gamitan niyo po ng salitang ito. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan kita na ikaw ay maghanap buhay. The reasons are simple. Next slide. Tingnan nga po natin kung nasa tayo. The reasons are simple. Sabi rito, if a person isn't working, someone else has to work above and beyond. So yung dapat hindi ko gagawin, ginagawa ko pa dagdag sa ginagawa ko. Kasi ayaw niyang gawin. So yung ginagawa niya, pandagdag sa akin. O hindi ko ba, minsan marami kayo naririnig, lalo yung pagka-member ng pamilya, marami. Ako na naman ang gumagawa niyan, dapat si kuya na, si ate na, di ba? Tapos na ako. Na pangalawa, idle hands are indeed the devil's workshop. Alam na po natin yan. Pag wala kayong ginagawa, mas gusto ng Diablo. Di ba, in-entertain niya, isinulitin mo walang ginagawa. Pangatlo, pati yung mga senior citizen na retired na nagtatrabaho pa. Yan, very common po yan sa Pilipinas, hindi po ba? Pag nasa Amerika po kayo, narinig po ng mga nanay at tatay na nasa Amerika na senior citizen, binabayaran per hour. Anong trabaho? Caregiver, taga-alaga ng apo. Senior citizen na sila. Eh sabi nga ng iba, pag mag-aalaga ko ng apo, yung dadalaw lang sila sa akin. Pero alam niyo, na-realize po namin, ang pamilya Pilipino, hindi. Si Teresa nung maliit, inalagaan din na kanyang lola. Hindi yung dinadala na lang namin siya para bisitahin. Kundi talagang nandun tayo, wala kang makuha katulog. Wala kang makuha kasambahay.
Kaya yung mga matatanda, napilitang buti na lang mapaisip niya na mali. Hindi pala away. Hindi ko ba, paano pag hindi lang isang apo? Paano kung tatlong apo? Tapos hindi lang yun. Yung dalawang anak mo walang trabaho, nasa bahay pa. Kasama pa noong asawa nila. Kaya yung senior citizen, pagdating sa number 3, hindi niya na alam anong gagawin niya. Retired na kaya siya? Dapat dapat masarap na kanyang buhay, di ba? So, anong root cause ng tatlong yan? Katamaran, di ba? Ang isang taong tamad daw ay walang direksyon sa buhay. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit binibigyan pa ng Bible study? Pwede naman pagsabihan ng ordinaryong tao, tama? Pero pag ginamitan ng Bible study, ibig sabihin, spiritual ang problema. Naniniwala po ba kayo na ang root cause ng isang taong tamad ay spiritual? Kasi meron siyang solusyon na ino-offer ang Bible. Amen ba tayo? Kasi kung walang spiritual problem, walang spiritual relationship, hindi na dapat makikreate ng problema at solusyon ng Biblia. O yan, if anyone will not work, that will happen. Matindi po ang problema yan. Sabi nga nila, sabi mo kasal ng Trisha, a happy wife is a happy life. Pag hindi happy yung buo, sino ba na ng problema? Siyempre yung nanay. Kasi daw yung tatay nasa labas ng bahay. Is it healthy to do nothing but play? People need a sense of purpose. And one way to accomplish that is to do some sort of meaningful work. Work that makes life better for the worker or for someone else. Whether it is paid or volunteer work is less important than whether it is purposeful. Next slide po. Dito po pinanggagalingan yung preaching po ni Apostle Paul. Sabi po dito, for we hear of some who walk among you in rebellion. Gamit mo niya yung atakos. Who don't work. Ayan. At all, but are busybodies. Ang term po nila busybodies. Sabi po dito, when people are working, their energy is channeled into positive enterprises. When they are not working, their energy is available for meddling and mischief making. That is the problem in the Thessalonian church. Christians who should be busy working to support themselves have become busybodies, meddlers, and mischief makers. Ano ba yung meddlers? Pakialamero, mischief makers, tagagawa ng gulo. Next po. So sabi ko, now those who are that way, we command. Ginamitan na ni Pablo matigas na salita, paranghelyo, and exhort in the Lord Jesus Christ. Hindi lang kinukuman niya, sinabing in-exhort, dinala na talaga sa Panginoon. Ibig sabihin, ipinanalangin na. Next po. That with quietness they work and eat their own bread. Sabi po sa Thessalonians, St. Thessalonians chapter 3, verse 12. That is the goal. That the idle and destructive people might change their ways, get jobs and earn money so that they might buy and eat their own bread rather than, ito po yung Tagalog, sa halip na mabuhay sa pagpapagal ng kanilang mga nakapatid na Kristiyano. Pwede naman po tayo gumawa sa paminsan-minsan, pero wag po daw tayo maging pabigat sa pagpapagal ng mga kapatiran natin mga Kristiyano. Okay. Now let's go to the next slide. So, from verse 13 to verse 15, don't be weary in doing well. Okay. Yung pangalawa, so nakita po ninyo, talagang nag-command po ang
si Apostle Paul na magpuman na magtrabaho. Pero dito po sa verses 13 to 15, exhortation naman po niya sa mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti. Sabihin sa mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Maaaring mayroon sa inyo dyan na hindi sumusunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan niyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. Ngunit huwag naman niyo siyang ituri na kaaway. Sa halip pagsabihan niyo siya bilang kapwa mananampalataya. Sa verse 12 po, sa nakarabinasa po natin, yung teaching ni Paul ay naka-address po sa mga idle, disruptive people. Kaya nga nagpuman siya na magtrabaho sila. Now in verse 13, ina-address naman niya yung mga tao na faithful sa paggawa ng mabuti. So, next slide po. The word kalumneo is a combination of the Greek words kalos and poion, to do. It means doing good things or doing well. So, ini-exhort naman niya yung mga tao patuloy na gumagawa ng mabuti. Sabi po sa verse 14 and 15, sabi po, if any man, sa Tagalog, sabi niya, maaring mayroon sa inyo dyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan niyo siya at huwag kayo makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. Ngunit huwag naman niyo siyang ituri na kaaway. Sa halip, pagsabihin niyo siya bilang kapwa mananampalataya. So this verse daw are not in the lectionary reading. They make it clear that Paul's purpose in commanding withdrawal from idle, disruptive people is intended to be redemptive rather than punitive. Pag sinabing punitive, para ipahiya yung mga ayaw magbago, but redemptive, para po ma-restore din siya sa full fellowship sa church. Kasi nga, hindi ko ba, parang umiwalay tayo sa kanya. And eventually, pag na-realize po niya tayo nananalangin naman sa kanya at sasagot ang Panginoon, ay makabalik naman siya sa fellowship. It puts them out of the church into the domain of Satan in hope that they might miss the fellowship of the church so much they would repent of their disobedience. Sana po, pag sila ay inilabas natin sa iglesia, sana huwag naman tayo dumating sa ganun na grabe. Ma-realize niya na na-miss niya rin pala yung fellowship. Sabi po sa verse 24, next po. Sabi po ito, sa pangalan ng ating Panginoon, kapag kayo'y nagtitipon-tipon at ang Espiritu ko ay nariyan, sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus, ibigay niyo kay Satanas ang tao niya upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang Espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi naman po, hindi po literally, ibibigay po natin yung tao kay Satanas. Diba? We have to pray. Nung binasa po natin na si Pablo ba kailangan po ba niyang humingi ng suporta sa congregation? Kasi dito po tayo pupunta dun sa, hindi po ba, ni-encourage niya na yung mabubuting tao ay patuloy na manatiling gumawa ng mabuti. Kung sa kanilang kabutihan, tinatanong ni Pablo, ay nagtatanong si Pablo, karapatan ba ng mga pastor o mga lingkod na sila ay masuportahan na galing sa congregation? Meron bang Bible scripture na magsasabi na suportahan natin ang mga lingkod ng Diyos? Next slide po. Sabi po rito, sa 2 Corinthians 11 verse 8, ibang iglesia ang tumustos sa ating mga pangailangan. Parang ninakawan ko sila, makapaglingkod lamang sa inyo. So, yung tulong na binibigay ng iglesia, kailangan may balik din ng pastor na tinutulungan. Pero sinasabi po rito dahil si Apostle Paul
ay nagmi-minister sa Thessalonian Church. Yung kanyang suporta na dapat ibigay niya doon sa sumusuporta sa kanya, ay binibigay niya doon sa Thessalonian Church na hindi naman nag-support ng kanyang pangailangan. Kasi nasabi niya, parang pinanakawan ko yung iglesia na sumusuporta sa kanya. He made it clear that he did this as a voluntary sacrifice on their behalf, that in preaching the gospel, I may operate free of charge, and so that make full use of my rights as a preacher of the gospel. Sabi po sa verse 18. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14, sa ganyan ding paraan ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaro ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Church, can I ask you one question? Is it all right that we support our preachers, especially the pastors? Wala sumasagot. May kwento po. Sabi rito, 3 small boys were bragging about their dads. So 3 bata ro na nagkikwentuhan, pinagyayabang nila yung kanilang mga ama, mga tatay nila. Sabi nung unang bata, my dad writes a few short lines on paper, calls it a poem, sends it away, and gets $25 for it. Laki, no? $25. Kung wala siya nagtula, meron ng $25. Tapos sabi ng bata ng pangalawa, well, my dad, when making just a dot on paper, calls it a song, sends it away, and he gets $100 for it. So yung songwriter yung kanyang tatay. Tapos sabi ng pangatlong bata, my dad writes a sermon on sheets of paper, gets up in the pulpit and gives it, and it takes 4 men to bring in the money. Di ba? Sa sobrang bigat. Kasi puros barya. Bakit napakabigat naman ng pera bibigay? Kasi puros barya. Puros coins. Kailangan 4 na tao yung magdadala ng pera. But the thing is, we have to support. If you love the church, you have to love the pastor. Diba? Turo kasi ito di ba? Hindi tayo pwede umalis din sa katuraan na to. Sabi nga nila, di ba? Yeah, we need prayers, but we need cash. Next slide, please. Sabi nito, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang. Hindi mo ituro. Ano pagbasa niya ay sumunod? At kabayaran. Hindi lang prayer, hindi lang respect. Kailangan din nila ng kabayaran. Nasa Bible yan, hindi siya gumamit ng ibang salita. Lalo na mga masigasig sa pangangaral. Yun naman. Kung nakikita niyo masigasig na nangangaral yung pastor, supportahan natin at pagtuturo ng salita ng Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong pupusalan ang bibig na baka habang ito'y umiliit. Nasusulat din, dapat lamang na bayaran ang manligaw. Say amen! Diba sabi sa verse 9, not because we do not have authority, but to make ourselves an example of how we should follow us. So, ibig sabihin, karapatan nung lingkod na siya ay suportahan. Imagine mo, bigyan ng Diyos ng authority. Next slide po. Sige pa po. Sabi nito, ang kamay na tamad ay tiyak na magdaraho.
Basahin nga si sunod. Pag bubuntun daw, nakikita na kay bunton. Yung sinasabi yung anay ng yung bahay ng anay. Gano'n pa kalaki mabuntun? Kung nakikita niyo maliliit na bunton, ang nakikita ko sa bunton, yung malalaking bunton. Ang naging bakong tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon na kahihiyan. Ito na ako sa tawag nito, nag-iimbak. Okay, next po. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay sala. Okay, next po. Ang sino man hindi pumakalina sa kanyang makamag-anak, lalo na sa mga kapilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. May isang Bible study po dyan. Ang pinatutungkulan po ni Pablo ay hindi yung physical na family members, kundi spiritual family po yan. Yung po mga kapatid po ninyo ngayon dito, sila po yung makikita niyong kapatid sa langit. Baka maaari yung kapatid natin physical, hindi natin makita sa langit. Posible po yun. Meron pa po ba ako sa slide? Okay. So ito po yung conclusion. Sabi po nito, sa kabuuan, ang mga tao ito, sa halip na dapat maging produktibong mga miyembro ng lokal na simbahan, ay umahadlag pa sa mga gawain ng simbahan. Inilalagay ba natin ang ating mga ilong sa mga lugar kung saan hindi sila nararapat? Nakikialam ba tayo sa mga gawain ng iba kung saan wala tayong lugar at karapatan? Tinutulungan ba natin na isulong ang gawain ng Ebanghelyo? O pinipigilan ba natin ito dahil sa pagkilos o kawalan ng pagkilos? When you put your centavo sa offering box, huwag kayong mawalan ng don't lose hope. Huwag kayong manghinayang. Ang ginagawa natin ay para sa ating Diyos. When you love the church, you just don't love the church. You love Jesus Christ, the head of the church. When you support a church, you're not only supporting a church, but you are also supporting the work of the Lord. Amen? So, tayo mula tayo tumayo. Sana po na-encourage kayo na kung ito po ay, kumbaga parang kung titignan niyo po yung aklat ng 2 Thessalonians, inahabol po itong preaching na to. Inahabol ito. Idinagdag. Hindi ito nilagay sa una, hindi ito nilagay sa gitna. Inilagay ito dun sa huli. Parang iniisip ko, mismo si Pablo parang nahihiyang mag-share. parang nahihiya si Pablo na gamitin ang pulpito para manawagan. Kailangan suportahan ninyo ang mga lingkod ng Diyos. Ang kilala naman po ninyo kung sino yung mga lingkod ng Diyos. Pero this time, ang sinasabi ko po, suportahan po natin ang trabaho po ng Panginoon. If we want to support the work of the Lord, ipag-pray po natin ang church. Ipag-pray po natin ang mga workers. Sumama po tayo sa mga activities. Mag-join po tayo ng brotherhood or ng motherhood at saka ng youth. Let's always be present every Sunday. Alam niyo po ba, present po kayo, that gives encouragement to us. Hindi po ba, lalo na sa tatayo po sa pulpito at nakikita niyang marami po makikinig sa kanyang salita, yun ay nagbibigay sa kanya ng encouragement. Kaya, ito na po sasabihin ko po sa inyo. Every Saturday, sa prayer meeting po namin, we always remember every family of JICC. May mga prayer items po doon. Meron pong nagbabasa at nanalangin para sa bawat miyembro po ng JICC. At tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po na ang mga trabaho po ito na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon, ay hindi po mawawalan ng katuturan, Panginoon. Every good work, Lord God, that we do, Lord God, will not save us, but it will give us, O Lord God, rewards when we receive rewards, O Lord God, from heaven. Lahat po na mabubuting ginagawa natin, Panginoon, ay nakalista. Sinabi mo po yan sa aklat ng Malakay. At ito po mga mabubuti po namin gawa, Panginoon, papalitan mo ng corona
sa iyong huling pagbabalik, Lord God. Lord, I pray for the daughter of Sister Rose right now. Lord God, Lord, extend niyo po ang inyong kamay, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord God. Linisin niyo po, Panginoon, kung ano may yung nag-block, yung mga nag-block, Lord God, sa kanyang utak, Lord God. Kayo, Panginoon, ang gumawa ng himala. At Lord, tinataas din po namin si Pastor Joey, Lord God, sa kanyang kagalingan, Panginoon, dahil this time, Lord, we pray for your miracle, Lord God. Nothing is impossible with you, Lord God. We pray na gamutin mo, Panginoon, yung sabihin mong kagat sa kanya ng pusa, Lord, na yung pusa ay namatay. Panginoon, naniniwala po kami ang nakagalingan mo, Panginoon, ang siya nagpo-cover sa kanyang katawan, Lord God. Walang lason ng anumang hayop, Panginoon, ang pwedeng makasira sa kanyang katawan. Bagkus, Panginoon, ang iyong pag-ibig ang siyang bumabalot sa kanya ngayon. Sa kanyang ugat ay dumadaloy ang dugo mo, Panginoon, ang pagpapalat, paglilinis mo sa anumang rabis na naroon sa kanyang katawan. Lord, pagpalain ba ako isa, maraming salamat po sa mensahe na nagkalapit po sa amin. Naway, magkaroon po ito ng katuparan sa aming mga buhay. Magawa po namin, Panginoon, ng naayon sa iyong kagustuhan. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kakayahan upang kami ay makasupport, Lord God, sa mga gawain ng iglesia namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.